araw po. Magandang hapon po ngayon na Sabado. Ako po si Cherilyn Aller, 33 years old. Nakatira ako sa Tampadong, Pamplona, Camarines Sur po. Ako po yung humihingi ng tulong para sa anak ko na si Gio Aller. Siya po ay magpa 5 years na po siyang bedridden. 2019 po siya na-diagnose ng bacteria meningitis nung 4 years old po siya kasi po nagkaroon po siya ng infection sa ulo dahil po sa lagnat na umakyat sa ulo. Nakoma po siya ng 10 days, nag 50-50 po siya. Natubuhan po siya ng 3 days. After po niya makoma ng 10 days, nagising po siya pero hindi na po siya normal. At kasi po, pinanganak ko po siyang normal. Nung 4 years old lang po siya nagkaganyan. Mula po noon, nung nagising siya, nagbago na po ang lahat. Nawala na po ang lahat ng kakulitan niya, kadaldalan niya. At ang huling banggit niya sa akin nung time na yun, "Mama, may init ako, may lagnat ako." Sabi ko, "Uminom ka na lang ng gamot." Tas yun na pala yung, ayun na pala yung araw na yun na babaguhin lahat babaguhin ang buhay niya. Kasi nung time na may lagnat siya, nagpapabili siya sa akin ng laruan. Tapos umiiyak siya. Yung pala, masakit na pala yung ulo niya, hindi siya nagsasalita, iyak siya ng iyak. Tapos po, mula po niyan, para pong hirap tanggapin pero kinaya ko po lahat. Kasi lumalaban siya. Kaya po naano ko lang po kasi ang sarili ko na kinaya ng anak ko, kakayanin ko rin po. Kaya ako po bilang isang single mother, ako po ay medyo nahihirapan pero kinakaya po namin kasi hindi po ako nawalan ng pag-asa na gumaling siya at makabalik po siya sa dati. Ang tanging hiling ko lang po kasi na kahit hindi siya makapagsalita, basta makalakad lang siya. Pero ngayon kasi na ang hirap po ng panahon ngayon, hindi ko po lahat maibibigay sa kanya. Kaya po ako po yung humihingi ng tulong sa inyo na kahit konting halaga lang po, makabili lang po ako ng maintenance niya. Tapos hindi ko na po siya nate-therapy kasi kulang na kulang po kami. Kasi umaasa lang po kami sa nanay ko na nag-home service na naghihilot. Yun lang po ang inaasahan namin. Paggabi po, umuwi siya pagod na pagod. Tapos po yung pera na pinagkikitaan niya, yun lang po yung iniipon namin na makabili lang kami kahit isang gamot lang niya na maintenance niya. Kasi kamahal po ng maintenance niya para sa seizures sa epilepsy niya. Dati po, nirefer kami sa private hospital sa Neuro. Pero hindi na namin siya naibalik kasi po mahal po ang follow-up check-up sa private kaya doon na lang po kami sa public. Pero po bihira lang po namin siya napapa-follow-up check-up. Kasi po ang mahal po lahat ng kailangan niya, lalo-lalo na po yung maintenance niya. Tapos yung sa ilong niya, sa NGT tube po niya, diyan po dumadaan lahat ng kinakain niya. Binibili po namin yan. Yan po, after 2 weeks po yan pinapilitan. Monthly po siya nagpapa-follow-up check-up. Pero hindi pa po namin siya na-therapy kasi po kulang po kami sa budget. Kaya po ako po muling humihiling sa inyo kasi po ang gatas pa lang niya at maintenance namumulubi na kami. Kaya ang ginagatas po niya ng kinakaya po namin registry. Kaya po ako po yung humihingi ng tulong na matulungan niyo po yung anak ko sa pangangailangan niya kahit konting halaga lang po. Sa mga mabubuting puso po dyan, sa mga nakakalawag-lawag po. Kahit piso lang po, malaking tulong na po yan. Dagdag na po yan para sa pangangailangan ng anak ko. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless po.